Yan. Hello, hello. Good morning, everyone. It's me, Ate Jackie. Yan. Kita nyo mag-Christmas tree yan. So, malapit na po. Ilang days na lang is Pasko na. So, ano po ang ibig sabihin ng Pasko? Yan. Ang Pasko po ay nawa na maramdaman po natin ang biyaya na galing sa ating Panginoon. Maramdaman po natin ang kanyang presensya at maramdaman natin na laging nandyan ang Panginoon para po sa atin. Minsan dumadaan tayo sa mga pagsubok, minsan na parang lonely ka, minsan feel mo na parang wala, minsan na malungkot tayo or unhappy, or may kulang sa buhay po natin, lalo na sa mga OFW na katulad ko, ngayong Pasko na malayo tayo sa ating mahal sa buhay, pero ang kagandahan is meron tayong pwede natin sila matawagan, pwede tayong makipag-communicate, makita, maraming pamaraan. Yun nga lang, hindi natin sila makasama sa presensya, yung wala tayo sa piling nila. Pero ang kagandahan po na lagi tayong manalangin, lagi nandyan ang ating Panginoon, lagi tayong go on dahil ang Panginoon hindi po niya tayo iiwanan ni pabayaan. At ang pangako niya, lagi po nating tatandaan na lagi siyang nandyan. Emmanuel. Gandang pangalan, di ba? Ano po ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. The Lord is with us always. At lagi po siyang nandyan. Lagi po niyang hindi niya tayo pinapabayaan kahit anong sitwasyon na dinadaanan po natin sa oras na ito o ngayong Kapaskuhan o ngayong December 2024, lalagpasan po natin yan dahil God is in control. God knows everything. God knows the future. And go on lang. Have faith. Go on tayo sa Panginoon because in this world, wala pong peace o walang magandang kapayapaan na ibinibigay dito, kundi ang kapayapaan ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At syempre, hindi naman tayo dito sa lupa, hindi naman tayo dito sa mundo, tayo lamang ay naglalakbay. Time will come, doon po tayo sa kalangitan, sa hinanda ng ating Panginoon. Kung nasaan po siya ngayon, nandoon din po tayo someday na kukunin po niya tayo. And in my Father's house are many mansions. Sabi niya, so bawat isa meron tayong mansion doon. Wala nang hirap, wala nang sakit, wala nang pighati. Pero sa tamang panahon yan, di ba? Pero ngayon po, dahil Kapaskuhan, magdiwang tayo, anuman po yung mga pagkain natin sa lamesa, meron at wala, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil lagi pong nandyan. Tandaan po natin lagi yung John 3:16 na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. That is the best gift na inoffer ng ating Panginoon ay ang buhay niya na naipako sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay magkaroon ng eternal life sa kalangitan. Ito ay forever and ever and ever. So napakaganda po yan na regalo. So magpasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil the best po magbigay ang ating Panginoon. Pero yung mga needs natin ngayon, ibibigay din po niya yan. Ito ay added lamang sa atin dahil sabi niya rin na seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto us. Yung mga needs po natin, ibibigay po niyan. Ang una po is we need to seek God first and His righteousness. And all these things po ay i-add na lang ng Panginoon sa ating mga buhay. So muli po, shalom, shalom. May the Lord God bless you all. And Merry Christmas, Happy New Year. So bye for now.